Magandang hapon. Ako po si Nikki de Guzman. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Formal nang ipinasa ni Vice President Sara Duterte ang pamamahala ng Department of Education kay Senator Sonny Angara. Sa unang pagkakataon, ipinaliwanag din ng bise ang kanyang pagbitiw bilang kalihim ng ahensya. At live mula sa tanggapan ng DepEd sa Pasig na sa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, ano bang nangyari nung turnover ceremony kanina? Nikki, mismong si Vice President Sara Duterte ang naglibot kay bagong DepEd Chief Sonny Angara sa kanyang magiging tanggapan dito sa Kagawaran. At sa turnover ceremony kanina, formal na nagpaalam at nagpasalamat si Duterte sa mga guro at mga nakatrabaho sa DepEd sa loob ng 2 taon. Inihabilin din niya sa kanyang successor ang mga nasimulang programa. Pakinggan natin si VP Sara. Sa ikli ng panahon, may mga hakbang na sadyang hindi natin natapos, tulad ng Matatag Center, Matatag Portal, DepEd Digital Education, overtime pay for teachers, a revised senior high school curriculum, universal school-based feeding program for kindergarten learners, calamity fund for teaching and non-teaching personnel, and an HMO or health insurance for teaching and non-teaching personnel. Nais kong ipaubaya ito sa ating susunod na kalihim ng kagawaran. Nikki, tiniyak naman ni Angara ang pagpapatuloy sa mga nasimulan ng Kagawaran. Bukas ang opisyal na unang araw niya bilang DepEd Secretary. Narito naman ang pahayag ni Angara. Sa 2 dekada na tayo'y naging lehislador, lagi tayong nakatuon sa reforma para sa edukasyon. Nagtatrabaho tayo para mapalawak ang access at quality ng education sa bansa sa pamamagitan ng mga scholarship na pinag-igting at educational assistance para sa mga mahihirap nating kababayan. Sama-sama tayong magtulungan upang iangat ang antas ng edukasyon sa bansa patungo sa bagong Pilipinas. Bilang bahagi ng seremonya, tinanggap ni Angara ang watawat at selyo ng DepEd pati transition report mula kay Duterte. Sa panayam sa media, inamin ni Duterte na mayroon siyang panghihinayang sa kanyang pagbibitiw. Gusto raw kasi sana niyang tapusin ang lahat ng deliverables ng administrasyon pero ayon sa bise, nagpasya pa rin siyang umalis. Personal raw sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos ang rason at may kaugnayan daw ito sa mga napag-usapan nila bago siya tumakbong katandem ng Pangulo noong 2022. Nikki, ayon kay VP Sara, hindi na siya tatanggap ng anumang cabinet post. Sa ngayon ay tututukan na lang niya ang pagiging vice-presidente kung saan ipagpapatuloy daw niya ang ilang mga proyektong hindi nagawa dito sa DepEd gaya ng legal services para sa mga guro. Nikki? Nag-uulad live mula sa Pasig. Maraming salamat, Ria Fernandez. Samantala, binigyan ng Alliance of Concerned Teachers ng bagsak na grado ang Administrasyong Marcos sa unang 2 taon nito pagdating sa sektor ng edukasyon. Sinabi nila yan ilang araw bagong ikatlong State of the Nation Address ng Pangulo. Para sa detalye, nagbabalita mula sa frontline si Laila Pangilinan. Laila, bakit ganito ang binigay na grado ng Alliance of Concerned Teachers? Nikki, para sa grupo, critically unsatisfactory ang performance ng Marcos administration. Ang pangakong dagdag sweldo raw para sa mga guro noong kampanya na uwi umano sa barya-baryang umento. Ipinunto rin ni ACT Chairperson Vladimir Quetua ang dita mula sa Philippine Statistics Authority o PSA na halos 11 milyon ang out-of-school youth o tinatayang 25% ng kabataang Pilipino. Sa pag-upo raw ni bagong Education Secretary Sonny Angara, mamanahin daw nito ang anilay masalimuot na kalidad ng edukasyon at papasanin ang hinaing ng mga guro pagdating sa sahod. Pananawagan din ng grupo na kung maaari ay wag na munang ituloy ang matatag curriculum na sisimulan sa darating na school year sa mga piling paaralan. Anila 1 linggo bago magpasukan, parang mga estudyanteng nagkakraming daw ang mga guro dahil sa training nila para sa naturang curriculum. Gayunpaman, looking forward daw ang Alliance of Concerned Teachers sa pag-upo ni Angara bilang Education Secretary dahil una nang nagmungkahi ang senador ng salary upgrade para sa mga guro noong 18th Congress. Muling nirefile ito ni Angara sa 19th Congress at nakahain pa rin sa Senado ang panukalang batas. Nikki?
Laila, gaya nga ng mga nakikita natin noong nakaraang mga taon at kasunod nga ng mga hinaing na nabanggit, may plano nga ba itong Alliance of Concerned Teachers na magprotesta muli sa SONA ngayong Lunes? Oo, gaya rin ng mga nakaraang taon, Nikki, wala rin pagbabago yan. Sasali raw ang grupo sa mga kilos protesta sa July 22 para raw yan mapaigting pa ang panawagan nila for substantial salary increases, mas mataas na budget para sa sektor at proteksyon ng kanilang mga karapatan. Pero alam mo ba, Nikki, bago yan, mag-zumba daw muna sila sa Quezon City Circle bago ang kanilang Solidarity March sa July 22. Nikki? Maraming salamat, Laila Pangilinan. Muling tinalakay ng defense heads ng Amerika at Pilipinas ang kahalagahan ng freedom to fly and sail sa ilalim ng international law. Sa isang pahayag, sinabi ng Pentagon na nag-usap sina US Defense Secretary Lloyd Austin at ang ating kalihim na si Gibo Teodoro. Giit nila, mahalaga ang kalayaan maglakbay ng ligtas at responsable sa Indo-Pacific region. Nangyari ang pag-uusap sa gitna ng tumitinding panghihimasok at panghaharang ng China ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nitong Martes lang nag-usap ang liderato ng militar ng Pilipinas at Amerika para pagtibayin ang kooperasyon ng dalawa. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, hinimok ng dalawang US Senator ni President Joe Biden na ilatag ang mga pwedeng tulong na ibigay ng Amerika sa Pilipinas. Sa isang sulat sa White House, sinabi ni US Senator Roger Wicker at Jim Risch ng Republican Party na importanteng ipakita ng Amerika ang suporta nito sa Pilipinas sa harap ito ng harassment o pang-uusig ng China. Kaya naman gusto na dalawang senador na malaman kung ano nga ang mga nakahandang plano ng Department of State and Defense at kung paano pahuhupain ng tensyon sa pinag-aagawang teritoryo. Anila, mahalagang hindi lang puro protest ang reaksyon ng Amerika. Matatanda ang mayroong Mutual Defense Treaty ang Amerika at Pilipinas. Dito nakasaad na ipagtatanggol tayo ng Amerika sa oras na magkaroon ng pag-atake sa ating puwersa militar o sibilyan. Isang fire volunteer ang nasugatan matapos rumisponde sa nasunog na kainan sa isang mall sa Parañaque City kagabi. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Napaligiran ng mga truck ng bumbero ang mall na ito sa Parañaque City pasado alas 9 kagabi. Nabalot ng makapal na usok ang loob ng mall. Kaya agad pinalabas ang mga empleyadong nagsasara na ng kanilang mga tindahan sa mall. Kinabahan po kami lahat kasi nagpanik na rin po yung ibang mga ka-work ko. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagkasunog sa isa sa mga kainan na nasa ikalawang palapag ng mall. Pagdating doon sa loob, yung mismong binubomba ng ating bombero ay yung ceiling kasi para maiwasan yung pagkalat ng apoy. Inaalam pa ng mga bombero kung sa kusina ng restaurant nagsimula ang apoy. Pwede sa wiring, pwede rin sa iniihaw. Wala namang nasawi sa sunog na tumagal ng 1 oras. Pero isang fire volunteer ang nasugatan sa kamay. Sa pahayag ng Ayala Malls, sinabi nitong agaran namang nailikas ang lahat ng mga customer at empleyado ng magkasunog. Nagsasagawa na rin sila ng sariling investigasyon sa insidente. Dahil wala namang nadamay na ibang pwesto o pasilidad, nagbukas din ang nasabing mall ngayong araw. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Patay sa engkwentro ang 3 miyembro ng isang armadong grupo sa South Cotabato. Nangyari kahapon ng sagupaan sa pagitan ng mga hinihinalang terorista at pinagsamang puwersa ng militar at pulis. Bago yan, nakatanggap umano ng report nitong Lunes ang mga otoridad na may namataan silang 6 na armadong lalaki sa loob ng Camp Española sa bayan ng Polomolok. Kinabukasan naman ng isumbong ng 2 residente ang pagpasok ng mga armadong lalaki sa kanilang bukid. Sa pagresponde ng mga pulis at sundalo, sumiklab ang engkwentro na tumagal ng halos 1.5 oras. Nahuli naman ang isa pa nilang kasama. Na-recover din sa mga terorista ang matataas na kalibre ng baril. Nag-abiso ang Department of Foreign Affairs na maaantala ang pagre-release ng mga passport. Ayon sa DFA, magkakaroon ng delay sa delivery ng mga passport na in-apply noong nakaraang linggo dahil daw ito sa kanilang system maintenance.
Nakikipag-ugnayan na raw ang ahensya sa kanilang service provider para maibalik na sa normal ang kanilang operasyon. Para sa karagdagang impormasyon, bumisita sa social media pages ng DFA. Budol alert mga kapatid, nagbabala ang Social Security System o SSS sa talamak na text scams. Base sa mga natatanggap na report ng SSS, isang text na ginagamit ang pangalan ng ahensya ang nangangako ng mga insentibo sa mga miyembro. Pero para makuha ito, may mga link na pinapaklik at doon ipatatype ang personal information ng target. At kapag nakuha na nila, magagamit nila ito para sa pag-access ng kanilang SSS online account. Babala ng SSS, wag na wag magkiklik ng anumang link. Wag din daw magbigay ng mga personal na impormasyon, lalo na ng kanilang SSS number at login credentials. I-report agad sa ahensya kung may matanggap na ganitong uri ng text scam. At narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Lalaking nakagamit umano ng ilegal na droga sa Taguig, pinagbantaang patayin ng mga anak at hinostage ang sariling ina. Babaeng sangkot umano sa pagbebenta ng sanggol online, arestado sa Muntinlupa. At Deadpool and Wolverine stars Ryan Reynolds at Hugh Jackman napatawa ni Pinoy social media star Kong TV sa interview. Yan ang mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Nikki De Guzman. Magandang hapon.